hindi na nga nagpatinag si Kim Chiu na kahit pang madami ang bumabati ko sa kanya ay hindi ito naging hadlang sa mga blessings na dumarating sa kanya. Mas pinatunayan pa ng ating Chinita Princess na mas blessed pa siya ngayon dahil nga sunod-sunod ang endorsement nito dahil na rin sa dami ng nagtitiwala sa aktres. Hindi nga mahadlangan ng sino man ang husay at karisma ni Kim dahil sa kanyang sweet personality at kuwang-kuha niya ang puso ng netizens. Siyempre, ng Kim Paulandia. Of course, ang mga Kim Pao Team Abroad Official, Kim Pao Green Heart Unity, Kim Pao United at lahat ng Kim Pao. Kim Pao Squad. Si diba? Emily Gomez, di ba? Kim Pao Warrior. Alam nyo, sa edad na ni Kim at saka sa tagal na rin naman sa industriya, hindi na rin siya naaapektuhan, Oo. di ba? Kaya na rin niya. Kasi kung matatandaan yung mga friends, di ba yung yung kailan lang. Yung kailan lang yung binalita nga natin, di ba? Kasi minsan nakakaapekto talaga yung mga negativity sa mga endorsement. At Di ba, saka- no? oo. Nangyayari talaga yun. At saka kasi, Oo. may mga fans talaga ang ibang artista na, syempre, iba-ibang kulay yan, di ba? Oo. Na sinusuporta ang mga politician. Correct. Oo. May mga artista. Pero kasi si Kim, may parang ano na siya, stable ng karir niya eh. Mhm. Kumbaga hindi mo na siya matitibag eh. Correct. Diba? Kaya kahit na maraming mga bashing, ito lang nakaraang linggo, ang dami niyang agong Oo. endorsement. Sabi nga natin noon, kailan ba yon? Noong Sunday. Siyempre, kung ano yung nasa sa loobin ni Oo. Kim, di ba? Oo. Pinopost niya, sinasabi niya, di ba? Karapatan din naman kasi niya Bilang yun. isang Pinoy, Correct. nasabi nga niya kahit na isa siyang Cebuana, Pilipino pa rin siya na syempre nasasabi yung kanyang nararamdaman. Kasi di ba may freedom of speech naman At saka tayo? sabi mo nga kasi isa siya sa Highest taxpayer. taxpayer. Oo, sabi nga ni Miles Ortiz, daming blessing ni Kim Chiu. Yes. Of course, sabi ni May Cam Fam Love, of course si Kimi is a strong woman. Sabi naman ni Revelyn Starsky, ano ba? The more bashing, Oo, the more blessing the more para sa aming blessing. Kimi. Oo. Correct. At syempre may nagtanong dito may nagtanong, totoo po bang kumita ang movie ng JM Fiang? Totoo ba daw ba na Oo. hindi kumita? Ay, na hindi May kumita. ganon. Oo, sabi ni In fairness- Revelyn Starkey, Oo. tanong niya yun. In fairness sa kanya yung ngayon sa panahon ngayon Oo. kasi wag natin ikukumpara Correct. yung noon kumita siya. Oo. Kumita Kaya siya. congratulate si Rosel Monteverde ng Regal Entertainment nung press con ng nung Project Baby. Oo. Dahil nga masaya. Ito na naman, meron na namang follow-up na movie si Oo. Rosel. Kaya nga lagi ko nga Si- ng sinasabi, Regal. di ba, yung makagross ka ngayon ng milyon, Milyon. Yes. milyon sa panahon ngayon, Yeah, oo. kumita na po yun, Yeah. di ba? Kasi dati, nung wala pang pandemic, talagang nag-gross ng first day lang, Yes. 20 million, 10 million. Oo. ganyan. Ngayon makagross ka ng 1 million, 2 million, masasabing Okay na kumita rin. na po talaga at okay na yun. At saka hindi naman ganun kalaki yung budget sa movie ng JM Piang, Oo. di ba? Still kumita po talaga kaya wala nang magko-question. Maraming humahanga kay Kim Chiu dahil sa paraan niya ng pagharap sa mga intriga, bashers at negatibong komento. Sa dami ng pinagdaanan niya sa showbiz, parang naging matatag na talaga siya emotionally at mentally. Kaya kapag may mga issue o pambabatikos, mas pinipili niyang mag-focus sa trabaho, blessings, at mga taong sumusuporta sa kanya kaysa patulan ang negativity. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit di tinatabla ng kanegahan. Si Kim ay dahil matagal na siyang nasa industriya. Sanay na siya sa pressure ng pagiging public figure. Hindi biro ang palaging nasa mata ng publiko, pero makikita mo na natutunan niyang gawing motivation ang criticism kaysa hayaang sirain siya nito. Imbes na magpatalo sa stress, mas lalo pa siyang nagiging productive at successful. Nakikita rin ng fans na kahit may bashers, tuloy-tuloy pa rin ang projects, endorsements at suporta kay Kim. Ibig sabihin, mas matimbang pa rin ang tiwala at pagmamahal ng maraming tao sa kanya. Kapag ang isang tao kasi ay secure sa sarili at alam ang halaga niya, hindi basta-basta naapektuhan ng negativity ng iba. Maganda rin ang naging epekto nito sa kanyang supporters dahil na ipapakita niyang pwedeng maging positibo kahit maraming pagsubok. Sa halip na gumanti o makipag-away online, mas pinapakita niya ang professionalism at maturity. Kaya lalo siyang nire-respeto ng maraming fans at casual viewers. At sa totoo lang, habang tumatagal, parang mas lalo pang lumalakas ang career at personalidad ni Kim. Maraming artista ang nawawala kapag sunod-sunod ang intriga, pero si Kim parang mas lalo pang umaangat.
Ipinapakita lang nito na hindi sapat ang negativity para pabagsakin ang isang taong determinado at marunong tumayo sa sariling paa. Para sa akin, kahanga-hanga ang pagiging matatag ni Kim Chiu sa harap ng negativity. Hindi madaling maging public figure dahil bawat kilos, salita at desisyon ay may kasamang puna mula sa publiko. Pero sa halip na magpatalo sa mga intriga at bashers, mas pinipili niyang mag-focus sa career, pamilya, fans at mga positibong bagay sa buhay niya. Makikita rin na malaki na ang growth niya bilang tao. Noon, may mga pagkakataong mas emosyonal siyang naapektuhan ng mga issue. Pero ngayon parang mas kalmado at mas marunong na siyang humawak ng sitwasyon. Yon ang isa sa mga palatandaan ng maturity. Yung kaya mong kontrolin ang reaksyon mo kahit maraming negatibong opinyon sa paligid. Isa pa, hindi may kakaila na habang may bashers, mas marami pa ring sumusuporta sa kanya. Patuloy ang projects, endorsements at pagiging relevant niya sa industriya. Ibig sabihin, mas nangingibabaw pa rin ang tiwala ng publiko kaysa sa mga intriga. Sa showbiz kasi, kung wala kang tunay na connection sa tao, mabilis kang makakalimutan. Pero si Kim, nananatiling laman ng usapan dahil marami pa ring natutuwa at na-inspire sa kanya. Magandang mensahe rin ito sa mga tao na nakakaranas ng criticism sa social media o sa totoong buhay. Hindi lahat ng negatibong komento ay kailangang patulan. Minsan, mas magandang sagot ang pananahimik, pagpapatuloy sa trabaho, at pagpapakita ng magandang resulta. Sa kaso ni Kim, parang mas lalo siyang lumalakas habang mas marami ang bumabatikos. Sa huli, normal lang na may supporters at critics ang isang celebrity. Pero ang mahalaga ay kung paano mo dinadala ang sarili mo sa gitna ng pressure. At doon masasabi na malakas talaga ang personalidad ni Kim Chiu dahil hindi siya madaling matinag ng kanegahan. Sa balitang si Kim Chiu ay di tinatablan ng kanegahan. Malinaw na ang pinupunto ay ang image niya ngayon bilang isang artistang mas tumitibay sa gitna ng intriga at bashings. Sa showbiz, hindi na bago ang ganitong kwento. Kapag sikat ang isang artista, kasabay talaga nito ang ingay ng opinyon ng publiko. May papuri, may kritisismo, at minsan may mga komentarong wala ng filter. Ang mas mahalagang tanong dito ay hindi kung may bashers ba o wala, kundi kung paano hinahanday ng isang tao ang ganitong klaseng pressure. Sa kaso ni Kim, makikita na ang narrative na hindi tinatablan siya ng negativity ay tumutukoy sa kanyang pagiging mas controlled at mas focused sa trabaho. Sa halip na patulan ng lahat ng issue, mas pinipili niyang i-channel ang atensyon sa projects at personal growth. Sa industriya na mabilis magpalit ng attention, malaking bagay iyon dahil ang consistency sa trabaho ang isa sa pinaka-solid na basehan ng longevity ng isang artista. Pero mahalaga ring tingnan ito ng realistiko. Walang taong totally immune sa negativity. Ang mas tama sigurong sabihin ay natutunan niyang i-manage ito. Normal pa rin na may epekto ang bashing sa kahit sino, pero ang difference ay kung papalalamunin ka nito o gagamitin mong motivation para magpatuloy. Sa ganitong perspective, mas nagmumukhang emotional maturity ang meron siya kaysa immunity. Isa ring interesting na punto ay kung paano gumagana ang public perception. Kapag nakikita ng fans na kalmado ang isang celebrity sa gitna ng issue, mas lumalakas ang impression ng strong personality. Pero sa likod nito, posibleng may personal struggles pa rin na hindi nakikita ng publiko. Kaya mahalagang huwag gawing idealized na parang perfect na hindi naapektuhan ng kahit ano. Sa kabilang banda, hindi rin may kakaila na ang suporta ng fans at consistent na projects ay malaking tulong para manatiling stable ang career niya. Sa showbiz, mahalaga ang balance ng talento, public image, at teaming. Mukhang na-maintain ni Kim ang presence niya sa industriya, kaya kahit may ingay online, hindi ito nakakaapekto sa overall trajectory ng career niya. Ang ganitong klase ng balita ay may isa ring subtle na epekto sa audience. Nagbigay ito ng ideya na okay lang hindi patulan ang negativity. Magandang mensahe ito, lalo na sa panahon ng social media kung saan madaling ma-engage sa toxic discussions. Pero dapat din tandaan na ang tamang boundary setting ay hindi lang basta ignoring everything, kundi pagprotekta rin sa sariling mental health. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol kay Kim Chiu bilang celebrity, kundi tungkol sa kung paano tinitingnan ng publiko ang resilience at composure sa harap ng criticism. At sa kanyang kaso, nagiging simbolo siya ng isang artistang patuloy na gumagalaw forward sa kabila ng ingay sa paligid niya. Hindi dahil walang negativity, kundi dahil pinipili niyang hindi doon umikot ang kanyang mundo.
Dagdag pa sa balitang ito tungkol kay Kim Chiu, mahalagang tingnan na ang ganitong klase ng hindi tinatablan ng kanegahan na imahe ay hindi lang personal trait. Isa rin itong produkto ng mahabang karanasan sa industriya at patuloy na paghubog ng professional mindset. Sa showbiz, ang pagiging matatag sa bashers ay hindi lang tungkol sa deadma lang. Madalas, kasama dito ang strategic na pag-manage ng exposure sa social media, pag-focus sa work schedule at pag-iwas sa mga sitwasyong pwedeng magpalala ng issue. Sa ganitong paraan, napoprotect din niya ang sarili niya sa emotional burnout na common sa mga public figures. Isa pang mahalagang punto, ang dami ng support system na nakapaligid sa isang artista. Sa kaso ni Kim, malaki ang role ng fans, co-stars at professional circle niya sa pagpapanatili ng stability. Kapag may solid na support system, mas nagiging manageable ang stress mula sa outside criticism. Hindi ibig sabihin nito na wala ng epekto ang negativity, pero nagiging buffer ito laban sa sobrang pressure. Mahalaga rin na tandaan na ang public perception ay mabilis magbago. Ngayon, maaring strong and unbothered ang tingin sa kanya, pero sa ibang panahon, pwede rin itong ma-frame ng iba depende sa narrative ng social media. Kaya sa showbiz, hindi lang talent ang puhunan, kundi consistency at reputasyon na pinapangalagaan sa mahabang panahon. Sa mas malalim na perspektibo, ang ganitong balita ay nagre-reflect din sa culture ng audience. Mas tumitingin na ang publiko ngayon sa resilience bilang standard sa celebrities, na parang inaasahan na nilang hindi na apektuhan ang mga artista ng negativity. Pero sa realidad, lahat ng tao, celebrity man o hindi, ay may limitasyon din sa emosyonal na bigat ng criticism. Kaya kung may dagdag na takeaway dito, ito ay ang ideya na ang pagiging matatag ay hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman, kundi marunong kang magdesisyon kung ano ang hahayaan mong makaapekto sa iyo. At sa sitwasyon ni Kim, ang pinapakita niya ay isang uri ng professional resilience na naging mahalagang bahagi ng kanyang public identity at career longevity.